Kala ko dati, ako na ang pinakamasamang lalaki sa mundo. Meron pa palang mas demonyong nilalang kumpara sa akin. Pagbabayaran mong ginawa mo sa asawa ko, mapapatay kitang hayop ka! Babawiin ko sa iyo si Belen at papatayin ko ang anak niyo. Wala na sanggol na iiyak sa baryong ito. Hindi ako makakapayag na may mabubuong pamilya sa lugar na ito. Wala nang mabubuong pamilya! Tama na ang satsat! Simulan na natin ang laban! Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang buhay ng sabongerong Senato. Dahil sa kanyang pagiging sabongero ay nagkahiwalay silang dalawa ni Milen. Umuwi ito sa kanilang probinsya habang ipinagbubuntis ang anak nila. At dahil mas nanaig kay Nato ang pagmamahal niya sa asawa, sumunod siya sa probinsya nito. Kaya lang ay bigla silang inatake ng isang kampon ng kadiliman habang sila ay papunta sa bahay ni Milen. Dito niya makikilala ang isang antingerong matanda na magbibigay sa kanya ng kakaibang mutya ng tahig ng manok. Magtagumpay kaya siya laban sa puwersa ng pinuno ng mga aswang? Ano kaya ang aral na matututunan niya sa pagsubok na kanilang haharaping mag-asawa? Sama-sama po nating pakinggan ang kwento ng pakikipagsapalaran ni Nato laban sa kampon ng kadiliman. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pa pong makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ayoko na! Ayoko na, Nato! Sawang-sawa na ako! Sawang-sawa na ako sa mga panunumbat pa sa akin! Kung mas mahalaga sa'yo mga manok mo kaysa sa akin na asawa mo, ang mabuti pa, tapusin na natin ang pagsasama natin. Pagod na rin ako maging pangalawa sa mga manok mo. Ba't sino ba ang tinakot mo, ha? Hinahamon mo ba ako? Sige, hindi kita pipigilan, umalis ka. Umuwi ka dun sa inyo. Kesa naman na araw-araw kong nakikita ang pagbumuka mo. Mabuti nga yun, nang mawala ng malas sa buhay ko. Anong sabi mo? Ako? Ako malas? Malas ba ang tingin mo sa akin, ha, Nato? Hindi ako malas sa buhay mo, Nato. Nagkakaganyan ang buhay mo dahil dyan sa ugali mo. Kaya wag mo sa akin maibintang-bintang ang kamalasang sinasabi mo. Dahil dyan sa kadikan mo sa pagsasabong, kaya ka bumabagsak. Lumayas ka na nga lang. Kung gusto mong umalis, sige. Pero itong tatandaan mo, huwag kang umasa na susundan kita at susuyuin doon, ha? Dahil hindi ko gagawin yon. Buisit ka. Ikaw ang una nagsinungaling sa akin. Hindi mo sinabi sa akin na hindi na pala ako ang una sa buhay mo. May inauna ng lalaki sa buhay mo at yun ang hindi ko matanggap-tanggap. Pakiramdam ko, niloko mo ko. Kung ganon, wala ka naman palang pagmamahal sa akin. Hindi mo ako totoong minahal, Nato. Huwag ka na nga magdrama dyan. Kasalanan mo naman yan eh. Magsasabong na ako nung hindi pa kita nakikilala. Mas may pakinabang pa ang mga manok ko kesa sa'yo. Ang sakit mo naman magsalita. Pagsisisihan mo ito, Nato. Tandaan mo yan. Hindi mo makikilala ang anak natin. Hindi kita ipapakilala sa anak ko bilang ama niya. Sino tinakot mo, Milen? Baka nga hindi pa sa akin ang batang yan eh. Isang malakas na sigaw ang narinig ni Nato mula kay Mang Ronnie. 9 na buwan na ang lumipas matapos ang sagutan nilang mag-asawa bago ito umuwi sa probinsya at tuluyang iwan siya. Aaminin niyang nasasaktan pa rin siya sa ginawang pangiiwan sa kanya ng asawa. Upang makalimot, mas lalo siyang nalulung sa pagsasabong. Nagpatalo siya ng malaking pera sa sugal hanggang sa maibenta na niya pati ang kanilang bahay ni Milen. Habang nakikitira na lamang siya
sa kanyang amang si Mang Ronnie. Bilang tambay, habang panay lang ang himas ng mga manok. Nawala ng direksyon ang buhay niya. Kahit ganun ang nangyari sa kanya, hindi pa rin siya tumitigil sa kanyang pagsasabong. Dumating pa nga sa punto na ipinakulong siya ng sarili niyang ama sa rehabilitation center para sa agaran niyang paggaling. Kaya lang, wala talagang epekto sa kanya. Parang nakadikit na sa kanyang isip ang pagkahilig niya sa mga manok. Nato, kanina pa ako nagsasalita rito. Hindi mo ako naririnig. Ang layo ng tanaw mo. Para kang may malalim na iniisip ah. Siguro'y naiisip mo na ngayon ang ginagawa mo sa asawa mo. Nagsisisi ka ng hinayaan mo siyang iwan ka niya. Tay, pwede po ba? Pabayaan niyo na lamang po ako. Diyan ka magaling ang pabayaan ka. Yan na lang ba ang gagawin mo maghapon? Ang maghimas ng tandang na panabong? Hindi mo ba ahabulin ang asawa mo, ha? Ano na to? Buntahan mo siya. Suyuin mo. Dahil kasalanan mo naman eh. Tay, ano ba? Hindi ko po gagawin yun. Siya ang umalis ng bahay eh. Natuto siyang umalis, kaya matuto siyang bumalik. Wala po akong kasalanan sa kanya. Siya ang may kasalanan sa akin. Ano sabi mo? Ganon-ganon na lang ba yun, ha? Kung hindi ka na interesado kay Milen, bakit mo pa siya pinakasalan? May paiyak-iyak ka pa sa akin, tabuho ka. Dahil sabi mo, gusto mong pakasalan si Milen. Pagkatapos pababayaan mo lang siyang umuwi ng probinsya nila? Ay ba, pambihira ka. Ipagpapalit mo ba mag-ina mo sa mga manok mo na yan? Huwag mo nang iparana sa magiging anak mo ang mga naranasan mo noon nung iwan tayo ng nanay mo at sumama sa ibang lalaki. Ang mga manok din ang dahilan kung bakit nawasak ang pamilya natin. Tay, hindi po ang manok ang dahilan kung bakit tayo iniwan ni nanay. Malandi siya, yun. At makate. Kaya yun, nagpakamot sa iba. Aba, Nato, hindi ko na yata nagugustuhan ng mga salitang naririnig ko sa bibig mo, ha? Hindi kita tinuruang maging ganyan sa nanay mo, ha? Kahit kumabit pa siya sa iba't ibang lalaki, siya pa rin ang nanay mo. Kaya dapat marunong ka pa rin rumispeto sa kanya. Dahil siya pa rin ang iyong ina kahit bali-baligtarin ba ng mundo. Respeto. Isa lang ang alam ko, Tay. Iniwan po tayo ni nanay dahil sa lalaki niya. Kasama ako sa mga tinalikuran niya. At ang tungkol naman po sa amin ni Belen, iba po ang sitwasyon namin sa inyo. Saka hindi niyo po ako naiintindihan eh. Masamang-masama ang loob ko sa babaeng yun. Dahil niloko niya ako. Baka nga, hindi pa ako ang ama ng ipinagbubuntis niya eh. Kaya hindi niyo po ako mapipilit na sumunod sa kanya. Hindi, kahit kailan. Eh paano nga kung anak mo ngang ipinagbubuntis niya? Ano pang ipinagkaibo mo sa iyong ina, Nato? Ano ba ang dahilan at nauwi sa paghihiwalay ang pagsasama niyo ni Milen? Aba, 9 na buwan mo na siyang tinitiis magmula nang kayo ay maikasal. Kaya alam ko na hindi lang simpleng away ang pinagsimulan ng paghihiwalay ninyo. Pero kahit gaano pa kalaki ang hindi nyo pagkakaintindihan, isipin mo na lang sana ang anak mo. Lalabas siya sa mundo nang hindi kanya nakikita at nakikilala. Aba, Nato, kaya mo ba yun? Hindi ko talaga siya pupuntahan, Tay. Kahit ano pang sabihin nyo. Dahil di ko matatanggap na hindi na siya malinis ang makuha ko. Hindi ako nakauna sa kanya. Niloko niya ako, Tay. Niloko niya ako eh. Eh tinamaan ka pala ng lintik eh. Hindi naman pala si Milen ang mahal mo, kundi ang sinapupunan niya. Walang hiya ka talaga. Kung ako ang ama ni Milen, baka napatay kita. Baka nilaslas ko ang leg mo. Hindi sapat na batayan kung malinis o hindi ang babae. Kung totoong minahal mo siya, tatanggapin mo siya ng buong buo. Hindi yun kawalan sa pagkalalaki mo. Ang kawalan sa lalaki ay yung hindi marunong manindigan. Baka gusto mong itakwil kita. Ano pa ang ipinagkaiba mo sa mga lalaking takot sa responsibilidad? Malay mo naman, kung may mga dahilan kung bakit siya nagkaganon, hinusgahan mo na kagad. Hala, sige, mag-impake ka ng mga gamit mo at hahabulin natin ang asawa mo. Pupuntahan natin si Milen. Tay, hindi niyo ako mapipilit. Kung gusto niyo, kayo na lang ang humabol sa kanya. Dito na lamang ako. Aba, bakit ako?
Ikaw tong asawang hinayupak ka. Hindi si Milen ang iniisip ko, kundi ang magiging apo ko. Kapag hindi ka sumama sa akin, sinasabi ko sa'yo, Nato, kakalimutan kong anak kita. Itatakwil talaga kita. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka bilang isang lalaki. Paniguradong halos isumpa ka ng mga biyenan mo kapag naalala nila ang pangalan mo. Hindi ako nakakasigurong sa akin nga ang batang pinagbubuntis ni Milen, Tay. At ayokong umasa dahil niloko na niya ako eh. Hindi siya naging tapat sa akin. Pati mga manok ko, pinakikialaman niya. Natural! Asawa mo siya eh. Nakukuha mo pa magsabong kahit walang-wala na kayo. Siraulo na to. Sino ba namang matinong asawa ang tatanggap sa'yo? Nako talaga. Ako nahihiya sa mga magulang ni Milen dahil dyan sa pinaggagawa mo. Kaya sasama ka sa akin, sa ayaw at sa gusto mo. Hindi niyo nga po ako mapipilit, Tay. Wala na akong pagmamahal sa babaeng yon. Isang malakas na suntok ang dumapo sa muka ng may 25 taong gulang na sinato. Mula sa kanyang ama. Bumagsak siya sa lupa kasama ng tandang na hawak niya. Lumipad itong papalayo sa kanya habang nakaupo siya sa lupa. Galit na galit niyang hinaplos ang pumutok niyang labi. Lalo na nang dumaloy ang mainit niyang dugo sa kanyang baba. Pero mas galit ang may 55 taong gulang na si Mang Ronnie sa kanya. Kaya naman ay hindi siya nakapagsalita at tinanggap na lamang niya ang masasakit na salita mula sa kanyang ama. Siyam na buwan kitang hinayaan na mabuhay ka ng mag-isa kasama ang mga manok mo na yan, Nato. Huwag mong kalimutan na marami ang bagay na mas mahalaga dyan at meron kang responsibilidad. Asawa mo si Milen. Sa tingin ng mga tao at sa mata ng Diyos, nakakahiya ka. Kabuanan ng asawa mo pero wala ka sa tabi niya. Alam mong mahal ka ng asawa mo kaya't mahiya ka sa sarili mong pagmumuka. Hindi ko naman po kayo masisisi kung bakit kayo nagagalit sa akin. Pero Tay, isipin naman po ninyo ang nararamdaman ko. Nararamdaman? Nararamdaman ano na to? Hindi ikaw ang biktima rito, ha? Inalisan mo ng dignidad ang asawa mo bilang babae. Si Milen ang biktima rito at hindi ikaw. Wala namang nawawala sa lalaki. Pero ang asawa mo, naisip mo ba kung ano mararamdaman niya nang umuwi siya sa kanilang probinsya, ha? Imulat mo ang mga mata mo at isipan mo. Habang nagpapasarap ka rito, ang asawa mo nagdudusa, nasasaktan sa mga panlalait na mga tao sa kanila. Naisip mo ba yon? Kung hindi lang talaga kita anak, baka napatay na kita. Tila nawala ang sama ng loob ni Nato nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Bigla siyang natauhan sa maling desisyon niya. Hindi niya naisip ang nararamdaman ni Milen, kung ano ang epekto ng ginawa niya sa kanyang asawa. Biglang umagos ang masaganang luha sa tigkabilaan niyang pisngi. Ni minsan ay hindi niya naisip na magkakaganon ang pagsasama nila dahil malambing at mapagmahal na asawa si Milen. Siya pa nga ang maraming nakakarelasyong mga babae, pero ni minsan ay hindi siya hinusgahan ni Milen. Tinanggap siya ng buong buo ng kanyang asawa. O ano? Iiyak ka na lang dyan na parang ikaw pa ang biktima. Sige, himasi mo lang ng himasi ng mga manok mo. Tandaan mo, Nato, hindi ka aalagaan ng mga manok mo na yan kapag dumating ang araw na tumanda ka na. Pamilya mo pa rin ang mag-aalaga sa'yo. Saka ka na lamang umiyak kapag dumating na ang panahon na kasusuklaman ka na ng mga anak mo. Umagos hanggang puso ni Nato ang lahat ng mga sinabing yun sa kanya ni Mang Ronnie. Masakit yun na parang pinipiga ang kanyang dibdib. Ni hindi yun sumagi sa kanyang isip. Kaya naman, wala sa loob na bigla siyang napatayo at lumapit sa kanyang ama. Tay, samahan niyo po ako. Pupuntahan ko po si Milen. Patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko. Nagkamali po ako, Tay. Abay, dapat lang nasundan mo siya, anak. Saka hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad, kundi kay Milen, sa asawa mo.
dahil sa kanya ka nagkamali. Ayusin mo na ang buhay mo, pati na ang sarili mo, anak. Malapit ka na maging ama, aba. Panahon na para mag-mature ka na. Dapat marunong kang manindigan. Hindi maganda sa isang lalaki ang maging duwag sa responsibilidad. Asawa mo si Milen. Tanggapin mo siya ng buong buo. Kagaya ng pagtanggap niya sa'yo. Salamat po, Tay. At ipinaintindi niyo po sa akin ang mga pagkakamali ko. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo. At mag-iimpake na rin ako ng konting mga damit sa bag. Abot pa naman natin ang last trip ng biyaheng pabikol. Ilang oras ang dumaan nang maihanda ng mag-ama ang kanilang mga gamit. Papunta sila sa probinsya ng asawa, sa Camarines Norte, sa bayan ng Dait. Isang beses pa lang siyang nakakapunta sa baryo ng asawa noong siya ay namanhikan kay Milen. Kaya naman, alam niyang hindi magiging madali ang pagpunta roon dahil kakailanganin nila ang 9 na oras na biyahe mula sa Batangas papunta sa lugar ng asawa. Gabi sila bumiyahe ni Mang Ronnie para madaling araw ay makakarating na sila ng Dait. Nag-abang silang dalawa sa tapat ng palengke ng Santo Tomas at nag-abang ng bus papuntang Dait. Hindi nga nagtagal ay nakasakay na sila ng bus. Habang nakaupo sa pangdalawahang upuan ng sasakyan ay hindi maiwasan ni Nato ang hindi kabahan. Dahil alam niya na hindi magiging maganda ang reaksyon ng mga magulang ng asawa sa kanyang mga ginawa. Isang bagay na aminado naman siyang kasalanan niya. Kaya nga natatakot siya na baka kung kailan handa na siyang harapin ang responsibilidad sa asawa, ay saka pa naman siya hindi matatanggap ng mga ito. Inabala na lamang ni Nato ang kanyang sarili sa pagtingin sa labas ng bintana. Kahit ang nakikita lang niya ay ang kumikislap na mga ilaw sa bahay na nadadaanan nila. Pagkalipas ng 9 na oras ay sumakay naman sila ng tricycle papunta naman sa liblib na baryo ng Apulok. Isang baryong malayo sa bayan at iilan lang ang mga bahay na nakatayo. Pinahahalagahan ng mga taong nakatira rito ang bawat paniniwala at pamahiin ng bawat lahi o pamilya. Kahit maliit na baryo lang sila, ay meron silang magkakahiwalay na piyesta. Tahimik at parang may mga sariling mundo ang mga taong nakatira dito. Nandito na tayo. Mukhang napaagad dating natin. Dahil walang tao sa labas ng mga bahay. Parang nagbago ang bahay ni Milena. Saka nawala mga kapitbahay nila. Parang ang tahimik naman dito ngayon. Kaya nga po eh. Nagmukha na tuloy nakakatakot ang lugar na to. Nakatayo lamang sila sa labas ng bakuran ng bahay ni Milen habang pinagmamasdan nila ang bahay ng asawa na gawa sa kawayan at dahon ng anahaw. Malaki ang bahay nito at napapalibutan ng mga halamang gamot dahil ayon sa asawa ay trabaho ng ama nito ang magtinda ng mga herbal. Para sa itsura ng bahay, parang wala na roong nakatira. Bukod sa sirana ang dingding, ay masukal pa ang paligid at halatang walang nag-aalaga sa kubo. Grabe! Ang lungkot na talaga ng lugar na to, Tay. Saka tignan nyo, parang wala na pong nakatira sa bahay ni Milena. Wala ring ilaw. Bakit kaya? Kasalanan mo to eh. Kung mas maaga ka pang umuwi rito, nalaman mo sana kung ano na nangyayari sa asawa mo. Magkwekwentuhan pa sana ang dalawa nang mula sa kanilang likuran ay narinig nila ang boses ng isang lalaki. Nilingon nila ito at nakita nila ang lalaking nakatayo. Hapit ang damit nito sa katawan, kaya nakita niyang malaki ang pangangatawan ng lalaki. May dala itong tandang ng katulad ng kanyang manok, habang nakangising lumalapit sa kanila. Kung si Milen ang hinahanap nyo, matagal na silang wala dyan. Si Lolo Sintu na lang ang nandyan at nagbabantay sa bahay na yan. Kanina ko pa kasi kayo pinagmamasdan eh. Mukhang hindi kayo taga rito eh. Ano ba sadya nyo kay Milen? Teka, sandali lang. Kailan pa ba umalis si Milen sa bahay na yan?
At nasan siya ngayon? Ang huling balita ko tumira sila sa bundok sa gitna ng kakawyan. Hindi kasi kinaya ni Milen ang kahihiyang sinapit niya nang hindi siya panagutan ng hayop na lalaking nakabunti sa kanya. Kung sa bagay, mabuti naman yun nang wala na siyang asawa. Para maligawan ko na siya. Tila nagpantig ang tenga ni Nato sa sinabi ng hindi pa nakikilalang lalaki. Parang may sumaksak ng kutsilyo sa kanyang dibdib dahil sa sakit. Gusto niya itong suntukin sa muka at sabihing siya ang lalaking minura nito. Pero tama lang yun. Sinira niya ang buhay ng asawa at ngayon ay malayo na ito sa karamihan dahil sa ginawa niya. Nahalata naman ni Mang Ronnie ang galit sa mga mata ni Nato. Kaya naman, hinawakan nito ang kanyang kamay at ito ang nakipag-usap sa lalaking medyo mayabang ang dating para sa kanya. Masasamahan mo ba kaming pumunta sa bahay ni Milen? Nako, malayo ang bahay nila. Teka, mawalang galang na po. Sino po ba kayo? At ano po ang kailangan nyo kay Milen? Ako ang kanyang binan at si Nato naman ang kanyang asawa. Natigilan lang saglit ang lalaki at tumingin sa kanya ng mariin. Pero hindi ito humingi ng pasensya sa mga nasabi sa kanya. Sa halip, taas noo pa itong humarap sa kanya at pinagmasdan si Nato mula ulo hanggang paa. Para bang sinusuri nito ang itsura ni Nato. Medyo hindi na maganda ang pakiramdam ni Nato. Sa itsura ng reaksyon ng mukha ng lalaki ay para na itong nang aasar sa kanya. Ikaw pala ang magaling na lalaking umabandona kay Milen. Pare, wala kang kwentang lalaki. Duwag ka sa responsibilidad mo sa babaeng pinagtaniman mo ng iyong binhi. Mukha ka namang lampe. Ano kayang nagustuhan ni Milen sa'yo? Teka, sandali lang. Kanina ka pa. Baka gusto mong dito pa lang pagulungin ko yung ulo mo sa suntok ko. Sino ka ba ha? Kaano-ano ka ba ni Milen? Baka gusto mo magkasubukan tayong dalawa nang malaman mo kung sino sa ating dalawa ang lampa. Teka, konting lamig lang pre. Baka nakakalimutan mong dayo ka lang rito at teritoryo ko ang lugar na to. At tinatanong mo kung sino ako? Ako lang naman si Ethan, ang lalaking nababagay para kay Milen. Saka hindi ka na dapat sumunod sa kanya. Ako na lang sana ang bahalang mag-alaga sa asawa mo. Wala akong pakialam kung teritoryo mo to, hayop ka. Basta ang alam ko, kung saan ako nakatayo, yun ang teritoryo ko. Maangas ka pare ah. Huwag mo ako matawag-tawag na pare. Hindi tayo magkaibigan para sabihin sa akin yan. Tara na nga tay. Baka hindi ako makapagpigil dito Makapatay pa ako ng tao. Tignan na lang natin kung sino mamamatay sa ating dalawa. Teka, saan kayo pupunta? Akala ko ba magpapasama kayo sa akin? Hindi bali na lang. Salamat na lamang sa impormasyon mo. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ni Ethan habang habol ng tanaw ang naglalakad na mag-ama. Habang sina Mang Ronnie at Nato naman ay hindi maiwasang hindi pag-usapan si Ethan. Kung hindi ko kayo kasama, tay, baka nasuntok ko na ang hambog na yun Ang presko ng dating. Ang sarap basagin ng muka. Teka, kanino ka ba talaga nagagalit, ha, Nato? Sa sarili mo o sa sinabi ni Ethan na balak niyang ligawan si Milen? Ay naman. Hindi talaga natin nalalaman ang halaga ng isang tao kapag hindi pa siya nawawala sa ating tabi. Pero kapag nalaman mo na meron ng ibang lalaki nagpapahalaga sa taong dati mo minahal, aba, masakit yun. At manghihinayang ka sa mga panahon na sinayang mo na dating ikaw pa ang mahal niya. Pero sana'y hindi pa huli ang lahat ng paghingi mo ng tawad sa kanya, anak. Sana maayos mo pa ang problema ninyong mag-asawa. Tatanggapin ko po kung ano pong sasabihin sa akin ng mga magulang ni Milen, tay. Pero hindi ko po matatanggap na ligawan ng hayop na yun ang asawa ko. O ano? Ngayon ay alam mo na
kung gaano kalaki ang mawawala sa'yo kapag pinakawalan mo pa si Milen. Tay, matanong ko nga po kayo. Kakampi ko po ba talaga kayo o kaaway? Parang ang lalaking yun po ang kinakampihan nyo eh. Wala akong sinasabing ganyan na to Teka, tama kaya ang daang tinatahak natin? Sana pala, nagtanong muna tayo sa ibang tao bago tayo umalis sa dating bahay ni Milen. Paano pa tayo makakapagtanong? Naunahan na po tayo ng hambog na yun. Nako, ngayon lang po talaga kumulo ang dugo ko sa isang tao. O siya, tama na yan. Kung hindi kita anak, iisipin kong pagsiselos na yung nararamdaman mo at hindi na pagkulo ng dugo. Umabot halos hanggang tenga ang ngiti sa labi ni Mang Ronnie habang inaasar ang kanyang anak. Ipinagpatuloy ng mag-ama ang paglalakad papunta sa gubat na itinuro sa kanila ng lalaki. Kaya lang, ilang oras na silang nagpapaikot-ikot sa lugar ay hindi nila mahanap ang bahay nila Milen. Pambihira na yan. Mukhang niloko tayo ng lalaking yun, Tay. Naliligaw na po yata tayo Paano mo naman nasabi? Di ba nga sabi niya malayo ang kinaroroonan ng bahay ni Milen? Dapat pa nga makaramdam ka ng awa sa asawa mo. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit siya tumira sa ganitong klaseng lugar. Tignan mo nga ang itsura. Delikadong lugar na to para kay Milen. Lalo na't buntis siya. Kaya nga po mas lalo ako nakukonsensya sa ginawa ko At parang gusto ko na po siya makita. Talagang pinagsisisihan ko na po mga nagawa ko sa kanya, Tay. Nakakahiya talaga ang ginawa ko. Talagang nakakahiya. Parang hindi ka lalaki. Ang babaw ng dahilan ng paghihiwalay nyo. Pero sobrang sakit para sa asawa mo. Kasi siyang babae. Tara na nga po. At baka kung saan pa mapunta ang usapan natin. Ipinagpatuloy na ng mag-ama ang paglalakad. Pagsapit nila sa gitnang kakahuyan, ay biglang pinagtaasan ng balahibo sa katawan si Nato. Inilinga niya ang kanyang paningin. Ang kagubatan ay nananatiling tahimik, ngunit hindi mapayapa. Tila may bumabalot na kakaibang enerhiya sa hangin. Ang mga puno ay matataas at masusukal ang daan mula sa mga natutuyong mga dahon. Bawat hakbang nila ay lumilikhayo ng ingay. Habang ang mga puno ng dao ay may baluktot at kulubot na mga ugat na tila mahigpit na nakakapit sa lupa. Parang nagbabantay sa isang lugar na hindi dapat pinupuntahan ng mga tao. Hindi lubos maisip ni Nato sa ganitong lugar gugustuhin tumira ng kanyang asawa. Tumingala si Nato habang naglalakad at nakita naman niya ang mga dahon ay gumagalaw kahit wala namang hangin. Para bang may hindi nakikitang presensya na gumagalaw sa dilim at lihim na nakamasid sa kanilang maghama. Sandali lang anak, magpahinga na muna tayo. Ay, nakakapanghina ang init ng paligid. Teka, nasa na ba tayo? Mukhang niloko nga tayo ng lalaking yun Ang pagkakamali lang po natin, Tay. Naniwala po kagad tayo sa hayop na yun. Talagang kapag nagkita kami ng mayabang na yun, ay nako, talagang malilintikan siya sa akin. Pinagtripan pa niya tayo. Pabayaan mo na. Ang mahalaga ay mahanap natin ang bahay ng asawa mo. Magpahinga na muna tayo dito. Maupo ka sa ugat na to. Mukhang hindi po ako makakapagpahinga ng maayos, Tay. Nag-aalala po akong abutan tayo ng pagdilim sa lugar na to. Bukod pa ron, baka kung saan pa tayo dalhin ng paglalakad natin. Wala man lang tayong makitang tao o naglalakad na para mapagtanungan natin o mahinga ng tulong. Pambihirang lugar to. Parang walang mga nakatira. Habang hinahabol ni Nato ang kanyang hininga, ay panay din ang linga niya sa paligid. Nagbabaka sakali silang makakita ng kahit isang bahay na nakatayo sa kakahuyang yun. Pero wala talaga. Kaya nang makapagpahinga na sila, ay muli nilang ipinagpatuloy ang paglalakad. Kahit bahagya ng maihakbang ni Mang Ronnie ang mga paa nito. Hanggang sa hindi nila namalayan na malapit ng magdilim sa ilang oras nilang paglalakad sa lugar na yon,
Halos kalahating araw na ubos ang kanilang oras sa paghahanap sa bahay nila Milen. Ay, nako. Parusa yata to sa akin, Tay, ha? Dahil sa lahat ng ginawa ko sa asawa ko. Matatanggap ko naman lahat ng parusa. Basta hindi kayo madamay, Tay. Huwag mo nang isipin na parusa to, anak. Tao ka lang din na nagkakamali. May dahilan kung bakit tayo napunta sa lugar na to. Sana pala nagtanong na muna tayo sa iba bago tayo naniwala dun sa itan na yun. Hindi ko naman po akalain na makakahanap kagad tayo ng balasuba sa tao Sinadya niya to, Tay. At hindi ko hahayaan na hindi niya pagbabayaran ng ginawa niyang to sa atin. Naubos na ang kanilang oras sa pagpapahinga sa ilalim ng puno ng nara dahil hindi na rin nila matandaan kung saan sila unang dumaan. Mabuti na lamang at meron silang baon na tinapay na pinagong na nabili nila sa Sariaya. Pasalubong niya sana yon kay Milen dahil alam niyang paborito yon ng asawa. Masyado silang nalibang sa paghahanap ng mga bahay sa gubat. Kaya't pati ang tanghalian ay nakalimutan na nila. Habang kumakain ay hindi maiwasan ni Nato na hindi pagmasdan ang kagubatan kapag ito ay nasisikatan ng bilog na buwan. Ang hangin ay malamig, ngunit may kakaibang bigat. Dala ang halimuyak ng nabubulok na kahoy at halumigmig ng kagandahang unti-unting nilalamon ng kadiliman. Nararamdaman niya ang lamig ng simoy ng hangin sa kanyang balat. Maging ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumisiksik sa pagitan ng mga sanga. Nagbibigay ng malamlam na liwanag sa kagubatang puno ng anino. Bigla niyang naramdaman na parang hindi sila nag-iisa sa lugar na yon. Kaya ang pagmuya ni Nato sa tinapay ay saglit niyang itinigil at napatayo sa kanyang kinauupuan. Ganon din si Mang Ronnie na parabang nararamdaman din ito ang nararamdamang kilabot ni Nato. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa pag-aalala. Tay, pareho po ba tayo ng iniisip? Siguro, anak. Dahil probinsya ito at liblib ang lugar. Malamang na may aswang sa gubat na ito. Naku po, sana hindi mangyari sa atin yung ilang nababalitaan ko, napapanood ko sa TV na nabibiktima ng aswang. Sana, Tay, walang grupo ng mga kanibal dito. Tinamaan ka na lintik na bata ka. Imbis na tumawag ka sa Diyos, puro ka kanibal. Hindi totoo ang kanibal dahil dito sa baryo, aswang ang uso rito at malamang na makakasagupa natin sila ngayon. Kanina ko pa nararamdaman na mayroong mga matang nakatingin sa atin. Mga nilalang na nag-aabang lang sa paligid. Nagkukubli sa dilim. Ayoko na, Tay. Umuwi na po tayo. Umuwi? Sira ka ba? Kung alam natin ang daan pa uwi, hindi na tayo aabutan ng pagdilim sa gubat na to. Ang problema kasi ay naliligaw tayo ngayon. Kaya nga tayo nakakulong sa gubat na to Talagang mapapatay ko ang lalaking yun, Tay. Lintik lang talagang walang ganti sa ginawa niyang to sa atin. Malilikot ang mga mata ng mag-ama na alistong nakatingin sa paligid habang hawak ang kanilang bag at nabitiwan na pati ang kanilang kinakain. Mabilis din ang tibok ng puso ni Nato dahil sa pag-aalala at takot na rin sa mga nilalang na nasa paligid. Hanggang napako ang paningin ni Nato sa isang nilalang na nakatayo sa tapat ng liwanag ng buwan. Isang kakaibang hayop ang gumagala sa kadiliman habang pabalik-balik sa paglalakad sa kanilang harapan. Nanigas ang kanyang katawan at pareho silang mag-ama na hindi makapagsalita. Tila nabibingi si Nato sa lakas ng huni ng nilalang. Ang kanyang itsura ay tulad ng isang manok. Ngunit sa halip na pangkaraniwan lamang ang katawan, nagtataglay ng nakakatakot na anyo ang nilalang na yon. Ang balahibo ay magaspang at may bahid pa ng mga dugo na kakulay ng pangkaraniwang tandang. Ang mga mata ay mapula, tila nagbabagang apoy na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang tuka ay matalim, tila yari sa bakal na handang lumapa sa sinumang haharang sa daraanan nito. Ang huni nitong tilaok ay masakit sa kanilang tenga
na para bang gustong basagin ang kanilang pandinig. Tay, anong klaseng nilalang yan? Bakit parang hindi siya ordinaryong manok na tandang? Walang ordinaryong manok, anak, na ganyang kataas na halos kasing taas ng asong lobo. Sila ay masasamang elemento na nakatira sa gubat na to. Isang aswang. Kampon sila ng kadiliman. Ano, Tay? Aswang? Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang klaseng aswang, Tay. Diyos ko, nasa panganib po tayo, Tay. Kahit ano mangyari, Tay, walang iwanan, ha? Tinubukan ni Nato na lumapit sa kanyang ama at hindi inaalis ang tingin sa aswang na nasa harapan nila. Sa kanila nakita ang ibang kakayahan at itsura ng aswang na tandang. Tila ipinapakita nito sa kanila kung gaano ito kalakas. Kapag gumalaw ang aswang na tandang ay hindi tulad ng isang karaniwang manok. Ang mga paa ay mahaba at matutulis. Hawig sa paa ng isang pangil ng halimaw. Ang pagaspas ng pakpak ay hindi nagpapakawala ng alikabok, kundi ng malamig na hangin may dalang kakaibang kilabot. Ang huni naman ay hindi isang karaniwang tilaok, kundi isang nakakapanghilakbot na sigaw na tila panaghoy ng mga kaluluwa. Napaatras ng hakbang ang dalawa habang magkahawak ang mga kamay. Ramdam na ramdam nila ang takot ng bawat isa. Niwala silang panlabang armas sa nilalang na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Sa ganitong anyo, ang aswang na mukhang manok ay hindi isang ordinaryong nilalang. Kaya nang sumugod ito papalapit sa kanila, ay hindi na rin sila nag-aksaya ng panahon. Mabilis silang tumakbo na para bang hinahabol sila ng 10 demonyo. Halos hindi lumapat ang kanilang mga paa sa lupa. Ni hindi nakaabot ang aswang sa kanila dahil nagpaekis-ekis sila sa daan at sinubukan nilang mailigaw ang nilalang. Subalit bigla silang napahinto sa pagtakbo at pasadsad na tumigil sa isang halamang gubat na merong isang nilalang na nagtatago sa likuran. Balak sana nila doong magtago, kaya lang natagpuan nila ang isa pang aswang na manok. Tay, mukhang hindi lang po isang nilalang na umahabol sa atin. Parang marami po sila. Silipin na muna natin, anak. Baka naman nagkakamali lang tayo ng akala. Huwag na po, tara na po, Tay. Baka maabutan pa po tayo ng aswang na humahabol sa atin, eh. Umalis na po tayo rito. Kung totoo may mga nilalang na ganito sa lugar na to, nasa panganib po ang buhay ng mag-ina ko, Tay. Diyos ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag meron nangyaring masama sa aking mag-ina. At mana sanang aalis ang mag-ama para sana ay lumayo sa halamang gubat na yon. Pero bigla silang nakarinig ng mga ugik ng isang baboy na parang nasasaktan. Nilapitan nila ang bagay na gumagalaw sa likod ng malagong halaman. Kahit madilim, ay nakatulong pa rin ang liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Maingat ang kanilang mga hakbang papalapit sa nilalang na nagtatago sa mga halaman. Habang pigil ang hininga ni Nato na hindi inaalis ang paningin sa halaman. Habang si Mang Ronnie naman ay maingat na dumampot ng kahoy sa lupa. Saka itinutok sa unahan ng kanilang daan. Dahan-dahang hinawi ni Nato ang mga dahon habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ganon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang nilalang na nakatayo sa harap ng baboy ramo. Hindi siya kagad nakapagsalita sa mga nakikita, ni hindi sila gumalaw sa pagkakatayo upang hindi sila lumikha ng ingay na kukuha sa atensyon ng aswang na abala sa paglapa sa katawan ng baboy ramo. Nakatalikod ito sa kanila. Napalunok siya ng laway nang makitang nakahiga ang isang duguan na baboy ramo sa lupa, habang wakwak ang tiyan nito at nakaluwa ang mga lamang loob. Mabilis na tinuka-tuka ng malaking manok ang tiyan ng baboy at iniinom ang dugo habang tumitingala pa sa langit. Sarap na sarap ito sa lasa ng karne. Malalaki ang tuka ng manok na kayang bumutas ng tiyan ng hayop. Nagsipagtayuan ang mga balahibo nila sa katawan, lalo na nang bigla itong humarap sa kanila. Dala ng labis na pagkabigla, napaatras ng hakbang si Nato. Tay, anak ng Teteng, nakita niya po tayo. Nato, anak! Diyos ko! Tay, katapusan na po yata natin.
Ano na po ang gagawin natin? Nanginginig ang mga tuhod ni Nato na napaupo sa lupa. Hindi niya inaalis ang tingin sa papalapit na manok habang wala itong tigil sa kakalika ng ingay na para yung nagtatawag ng kasamaan. Si Mang Ronnie ang unang nakabawi sa pagkakabigla. Humarang ito sa unahan ni Nato. Nato, anak, tumayo ka! Bilisan mo! Maghanap ka ng kahoy na magagamit mo panlaban sa kanya! Malakas ang kutob kong ang paghuni niyang yun ay pagtatawag ng kanyang mga kasamahan. Bilisan mo na! Hindi tayo dapat magpapaya sa mga aswang na to. Hindi nila tayo tatantanan hanggat hindi nila tayo napapatay. Mabilis na tumayo si Nato at dinampot ang bilog na kawayan na malapit sa kanyang kinatatayuan. Tumulong siya sa kanyang ama. Nakatutok na rin ang kanyang patpat sa nilalang na may mapupulang mga mata. Napansin ni Nato na hindi normal ang mga paa ng manok dahil sa mahahaba nitong mga kuko na katulad sa uri ng isang talim na parang sa espada. Dahan-dahan itong humakbang na parang gumigiri sa kanila. Tila isang panabong na manok na umaaligid sa kalaban habang nakababa ang kanang pakpak. Ang balahibo nito sa pakpak ay meron ding mga tinik na kayang sumugat sa katawan ng tao na aatakihin ito. Lumayo ka! Lumayo kang halimaw ka! Patakasin mo na kami! Kung ayaw mo masaktan! Pero hindi natinag ang aswang na manok. Tuloy lang ito sa pagakbang papalapit sa kinaroroonan nila. Bigla sila nitong tinalunan sa kanilang paanan. Pagbagsak ay nakatusok na ang tuka nito sa binti ni Nato. Napasigaw siya sa sobrang sakit na parang hinuhukay ang kanyang kalamnan. Naramdaman din niya ang mainit na likidong umagos mula sa sugat. Dahil sa galit ni Mang Ronnie sa ginawa ng aswang kay Nato, sumugod ito sa nakatayong manok. Tay! Lumayo po kayo sa kanya! Mapapahamak po kayo! Pero hindi siya pinansin ng kanyang ama. Tuloy lang ito sa pagsugod sa nakatayong manok habang nakatingala sa langit na tila iniinom ang natirang dugo sa tuka nito. Pinilit ni Nato na tumayo at lumapit sa kanyang ama. Kahit paika-ika siya sa paglalakad, ay mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang patpat at tinamaan ng aswang sa ulo nito. Bumagsak ang manok sa lupa habang pagalaw-galaw pa ang paa. Hindi ito kagad nakatayo, kaya't sinamantala ni Nato at Mang Ronnie ang pagkakataon na yon. Nilapitan nila ito at halinhinan silang mag-ama na humahampas sa nakahigang manok. Hindi ito makagalaw dahil hindi nito maintindihan kung ano ang unang iiwas para hindi tamaan ng pag-atake nila. Kaya naman, bigla itong nagpalit ng anyo bilang isang tao. Tumambad sa kanilang paningin ang sugatang lalaki. Wala itong saplot sa katawan na parang binalutan yun ng makintab na likido. Nanginginig ang katawan, nayakap ang sarili habang umuungol dahil sa sakit. Hindi sila makapaniwalang totoong aswang ang manok na nakalaban nila. Sinubukan ni Nato na tignan ang muka ng lalaking nakasubsob ang muka sa lupa. Subalit nakiusap ang lalaki. Hayop ka! Ayaw mo pa magpakita ng mukha, ha? Papatayin mo pa ako! Ang dapat sa'yo ay tuluyan ng patayin nang hindi ka na makapambiktima ng tao! Sumagot ang lalaki. Kahit na kailan ay hindi raw ito tumikim ng laman ng tao. Napilitan lang daw itong saktan siya dahil ipinagtatanggol lamang nito ang sarili. Biktima lang din daw ang lalaki pero hindi naniwala si Nato. Sinubukan niya itong lapitan. Tangka na sanang ibabaon ni Nato ang hawak niyang kawayan nang sumigaw ang lalaki habang nakasubsob pa rin ang muka sa lupa. Sinabi nito na hindi nila kagustuhan pumatay ng mga tao o maminsala man lang ng mga tao. Hindi lang daw niya napigilan ang sarili nito kapag nasaan yung aswang at nakakaramdam ng gutom. Kaya ang nakabitin na kawayan sa ere ay dahan-dahang ibinaba ni Nato. Kaya lang, biglang dumating ang isa pang aswang na una nilang nakita sa daan. Halos pagsakluban ng langit at lupa ang mag-ama nang makita nilang inatake nito ang nakahandusay na lalaki at walang ano-ano ay tinuka nito ang kauri. Hindi na nagawang iligtas ni Nato ang lalaki
Sunod-sunod nitong pinagtututuka ang katawan ng kaawa-awang biktima. Hindi! Tay! Tulungan natin siya! Pinapatay at tinutuka niya ang kanyang kauri! Hindi na, anak! Tara na! Tumakas na tayo! Wala na tayong magagawa pa! Patay na siya! Sa palagay ko, marami silang mga nilalang na nakatira rito! Hinila na ni Mang Ronnie ang natutulalang sinato habang nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin din sa ginagawa ng aswang na manok. Mabilis ang naging pagkilos ng mag-ama at sinugod ang madilim at masukal na kagubatan para lang makalayo sa mga nilalang na nagtatangka sa kanilang buhay. Subalit hindi pa man sila tuluyang nakakalayo ay may humarang na manok sa kanilang daan. Isang nakakatakot na nilalang na mukhang tandang. Ang mga mata nito ay halos nakaluwa na parang sa palaka. Dala ng matinding takot ay napasigaw na ng malakas si Nato. Tulong! Tulungan niyo kami! Wala na! Patay kung patay na to, Nato! Hindi tayo magpapakita ng takot sa kanya! Lalaban tayo, anak! Para sa mga buhay natin! Tay, sinusumpa ko. Kapag may nangyari sa inyo na dahil sa mga nilalang na yan, ako ang magsisilbi nilang anino na papatay sa kanila. Hindi na nagsalita pa si Nato. Sa halip, matapang niyang hinarap ang nilalang na patuloy sa pagakbang papalapit sa kanila. Tila pinapalibutan na sila ng mga aswang. Kahit anong lakas ng pagsigaw ni Nato kanina ay parang walang nakakarinig sa kanya. Sumugod si Nato. Ubod lakas niyang ipinalo ang hawak niyang kawayan sa manok. Ngunit naputol yun. Kaya ang ginamit niya ay ang bag na nasa likod niya. Iwinasiwas niya yun sa hangin upang hindi makalapit ang aswang. Habang si Mang Ronnie naman ay sumusugod din habang ipinapalo naman ang kahoy sa nilalang. Walang bakas ng takot sa muka ng aswang. Sa halip, para itong ngumingisi pa sa pamamagitan ng pagbuka ng tuka. Naging mahirap sa aswang ang lapitan ang mag-ama. Hindi sila pumayag na muling masaktan ng aswang, lalo na at nararamdaman na ni Nato ang panlalamig ng kanyang katawan dahil sa epekto ng tuka sa kanyang binti. Maya-maya pa ay narinig nila ang malakas na pag-usal ng orasyon ng matandang nasa likuran nila. Isang matanda na may mahabang buhok. Hawak ang isang karet. Wala itong tigil sa pagwasiwas ng talim sa ere hanggang sa tamaan na ang halimaw sa leeg na hindi na nakaiwas sa pag-atake ng matanda. Bumagsak ang aswang na manok sa lupa habang umaagos ang dugo sa leeg nito. Ngunit biglang lumitaw ang iba pang mga nilalang na kasama ng aswang. Lahat ay humakbang ng dahan-dahan papalapit sa kanila. Diyos ko! Sinasabi ko na nga ba? At may mga nakitang tao na bibiktimay ng mga haginok na yan. Sige! Lumapit kayo mga halimaw kayo! Nang tuluyan ko ng wasakin ang mga leeg nyo! Sige! Lapit pa! Walang bakas ng takot na ipinosisyon ni Lolo Sinto ang hawak nitong karet. Inatake ng matanda ang papasugod na malaking manok na may nakasabit pang laman loob ng baboy sa tuka nito. Mataas itong lumipad para tukain ang matandang nakatayo. Pagbagsak ng manok ay sinalubong naman ito ng karet ng matanda sa leeg. Bumulwak ang dugo sa leeg nito at pasadsad na bumagsak sa lupa. Tinabayan ito ng lapit sa pinagbagsakan na lupa, saka walang tigil nitong pinagtatataga ang katawan nito. Saka naman ginilitan ng matanda ang leeg nito hanggang sa mapugot yun. Pagkatapos ay nagkikikisay ito sa lupa na parang nakukuryente. Mabilis na nilapitan ni Lolo Sinto, sina Mang Ronnie at Nato. Saan ba ang punta nyo? At kahit gabi na naririto pa kayo sa gubat. Sandali lang. Mukhang hindi kayo mga taga rito. Ang totoo po niyan ay kanina pa po kaming umaga na nandito sa gubat. Naligaw po kami sa paghahanap sa bahay ni Milen. Ito nga po, at natuka ng aswang sa binti si Nato, ang anak ko. Nako, hindi pwedeng tumagal ang sugat ng anak mo dahil sa kamandagdang aswang. Si Milen ba ang hanap nyo? Apo ko siya at nasa bahay ko siya ngayon. Kinuha ko siya dahil hindi nga siya tinitigilan ng mga aswang na yan. Ngayon na kasi ang kabuanan niya.
Kumusta na po ang asawa ko? Ayos lang po ba siya, Lo? Hindi ito ang tamang lugar para magkumustahan. Tara na, kailangan magamot kagad ang sugat mo. Tinulyapan lang ni Lolo Sinto ang nakahigang walang buhay na manok. Saka naramdaman ni Nato ang pag-alalay ng matanda at ng kanyang ama sa tigkabilaan niyang braso, habang habol ang sariling hininga dahil sa tumitinding sakit ng kanyang sugat. Pagkalipas ng 10 minuto nilang paglalakad, ay narating na nila ang bahay ng matanda na yari sa kawayan at kugon. Ang palibot naman ng bakuran nito ay sagana sa mga tanim na sambong at iba pang mga halamang may kinalaman sa ginagawa ng matanda. Sa tingin niya ay isa rin itong albularyo, kaya naman nakahinga siya ng maluwag dahil siguradong ligtas ang kanyang mag-ina. Pagpasok nila sa loob ng bahay ng matanda, ay kagad na hinanap ng kanyang mga mata si Milen. Subalit ang mga magulang ng asawa ang naratnan niyang nagulat sa pagdating nila. Bumakas sa mukha ng mga ito ang galit at balak pasana ng ama ni Milen na suntukin siya sa mukha. Pinigilan lang ito ng matanda dahil sa tama niya sa kanyang binti. At dahil sa kaguluhan sa sala ng bahay, ay lumabas si Milen. Walang ekspresyon ang mukha nito at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Tila naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Nasanay siyang nasa kanya ang palaging atensyon ng asawa. Nang mga sandaling yun ay hindi na nakapagsalita si Nato habang nakatingin sa tiyan ng asawa. Malaki na yun at halatang malapit na itong magsilang. Inilalayan siyang umupo ng matanda sa upuang may sandalan na gawa sa tabla ng nara. Maupo ka na muna dyan at mag-usap kayong mag-asawa. Mirna, Ruel, pati na ikaw na ama ng lalaking ito. Lumabas na muna tayo nang makapag-usap sila ng maayos. Ako po si Ronnie, Tatang. At siya po ang aking anak na si Nato. Alam ko pong kayo si Lolo Sinto dahil nabanggit na kayo sa amin ng hayop na lalaking nanloko sa amin kanina. Ano ka mo? Sinong lalaki ba nakausap nyo? Sa pagkakaalala ko ho Ethan daw po ang pangalan niya. Humanda talaga siya sa akin sa oras na magkita kaming dalawa. Teka, abay tinamaan ng lintik. Bakit naman kayo itinuro sa mapanganib na gubat na yon? Mabuti na lang at nakawala si Texas ko. Kung hindi, malamang na hindi na kayo nakarating dito ng buhay. Dahil sa sinabi ni Lolo Sinto ay sakalang napatingin si Milen kay Nato. Bakas sa mukha ng babae ang matinding pag-aalala pero hindi lang nito ipinapakita. Sa halip ay nanatili itong nakatayo sa gilid ng pintuan ng silid na nilabasan ito. Nahagip pa ng kanyang mga mata ang pag-irap sa kanya ng biyena niyang babae na si Aling Mirna. Maya-maya pa ay lumabas na ang mga ito at silang dalawa na lang ni Milen ang natitira. Walang gustong magsalita at nagpapakiramdaman kung sino ang mauunang magsasalita. Si Nato ang nagpaubaya dahil siya naman ang may kasalanan ng lahat kung bakit sila nagkahiwalay na mag-asawa. Milen, patawarin mo ako kung nasaktan kita at 9 na buwan kitang natiis na hindi makita. Milen, sana'y hindi pa uli ang lahat. Itinaya ko ang buhay ko para lang makita ka. Tignan mo, malalim ang sugat ko sa binti. Wala akong pakialam. Sana hindi ka na sumunod dito. Hindi naman kita kailangan eh. Isa pa, kaya ko naman buhayan mag-isa ang anak ko. Alam kong masamang-masama ang loob mo sa akin, Milen, dahil sa mga nasabi ko sa iyo. Sana'y bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para makabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo ng anak natin. Anak natin? Hindi ba't sinabi mo sa akin na hindi mo to anak? Bakit ka ba nandito? Ang mabuti pa'y lumayas ka na sa bahay namin. Dahil kung hindi, hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Pabayaan mo na kami. Akala ko, iba ka sa mga lalaking nakilala ko noon. Na hindi pagpapalit ang pamilya sa bisyo at pagsasabong. Pero nagkamali ako. Kagaya ka rin nila ng mga irresponsableng asawa.
Marami na akong mga pinagdaanang hirap. Nabuhay akong hindi umaasa sa lalaki. Magagawa ko rin yun, kahit wala ka. Sinasabi mo bang hindi na tayo magkakaayos, Milin? Hindi mo na ba ako matatanggap ulit sa buhay mo? Huli na. Huli na para humingi ka ng tawad sa akin. Habang buhay kong maaalala ang lahat ng masasakit na salitang sinabi mo sa akin. Parang may kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib nang marinig niya ang mga katagang yun mula sa kanyang asawa. Tila wala nang sasakit pa ang salitang yun sa sugat na tinamo niya kanina. Hindi siya nagpahalatang apektado siya sa sinabi ni Milin. Sa halip ay hindi na siya nagsalita dahil pakiramdam niya ay para siyang nauupos na kandila. Etong tela. Kunin mo at punasan mo ang sugat mo. Marami ng dugong umaagos sa binti mo. Ipagamot mo yan kay Lolo. Dahil siyang may kakayahang kumontra sa laso ng haginok na tumuka sa'yo. Alam mo bang ang binibiktima ng mga haginok ay ang mga lalaking mahihilig na magsabong? Pati na mga buntis ay wala rin ligtas sa kanila. 9 na buwan kitang hinintay. Takot na takot ako. Dahil gabi-gabi ay may umaaligid sa bahay namin. Idagdag pa ang masasakit na naririnig ko sa mga tao tungkol sa akin. Para na nila akong paulit-ulit na pinapatay. Patawarin mo ako, Milin. Hindi ko sinasadya. Nadala lamang ako ng emosyon ko. Hindi na may babalik ng pasensya mo. Ang sakit na mga pinagdaanan ko sa piling mo. Sige na, kunin mo na tong tela. At tapos na ang pag-uusap natin. Magpapahinga na ako. Marami pa sanang sasabihin si Nato kay Milin. Kaya lang ay inihagis nito sa kanya ang tela at mabilis na tumalikod. Pumasok ito sa kwarto nito at nagsara ng pinto. Naiwan siyang natitigilan habang hawak ang tela. Ipinunas niya yon sa kanyang sugat sa binti. Malalim ang tama ng tuka ng manok sa kanyang binti. Nanginginig ang kanyang kalamnan. Bigla siyang nakaramdam ng panlalamig ng katawan. Nangihina siyang napahiga sa kahoy na kanyang kinauupuan at hindi mapigilan ang paglabas ng kanyang laway sa bibig. Hindi na rin niya maigalaw ang mga kamay, bagay na gusto niyang pagtakaan. Pero nasa labas sina Lolo Sinto, Mang Ronnie at ang mga biyenan niya, kaya hindi niya mahihingi ang tulong ng mga ito. Dahil unang-una ay biglang nawala ang boses niya, nanigas ang kanyang panga at nagkiskisan ang kanyang mga ngipin dahil sa sakit. Yun marahil ang epekto ng laso ng tuka ng sinasabi nilang haginok. Maya-maya pa ay nakaramdam na siya ng antok. Ganon din ang unti-unting pagbagsak niya sa saig na yari sa kawayan. Kaya't napaigik siya sa sobrang sakit. Nawalan siya ng malay habang ang huling nararamdaman niya ay ang walang tigil na pagkikikisay ng kanyang katawan. Kasabay ng pagbitaw niya ng tela ang malakas na pagsigaw ng takot na si Milin. Dumilim ang kanyang paningin hanggang sa wala na siyang narinig na ingay. Para siyang dinala sa isang saradong silid. Kinabukasan, naririnig ni Nato ang malakas na boses ng kanyang asawa at ng mga magulang nito. Nakikipagtalo rin si Mang Ronnie sa mga magulang ng babae dahil ang gusto ng kanyang biyenan ay palayasin na sila. Ngunit tumutol naman si Milin. Nay, Tay! Hindi po natin paaalisin si Nato. May sugat po ang kanyang binti. Hayaan na po muna natin gumaling ang mga sugat niya. Si Mang Ruel na ama ni Milin ang hindi nakatiis at galit na lumabas ito ng silid kasama si Aling Mirna. Halata sa mga boses ng mga magulang ng kanyang asawa ang pagkadismaya sa naging desisyon ng anak. Narinig din niya ang pagbalandra ng pinto ng silid habang ang mahinang hikbi ni Milin ang kanyang naririnig. Alam niyang mahirap ang pinagdadaanan ng asawa na hindi naman dapat dahil sa kalagayan nito. Kaya nang bigla itong dumaing na masakit ang tiyan, ay mabilis din siyang bumalikwas ng bangon at tumingin kagad sa asawa. Inalalayan itong umupo ng kanyang ama. Kanina ka pa naman pala gising, pero hindi ka kagad bumangon. Alalayan mo muna itong asawa mo
at kakausapin ko lang ang mga magulang ni Milen. Sobra talaga tong ginawa mo, Nato. Biglang naramdaman ni Nato ang labis na panliliit niya sa kanyang sarili dahil sa laki ng kanyang naging kasalanan. Kaya naman, nilapitan niya ang asawa habang pangiwi-ngiwi ang mukha nito habang hinihimas ang tiyan. Nilapitan niya ito at tinulungan niya ang babae na hilutin ang tiyan nito. Milen, mahal ko, ayos ka lang ba? Anong masakit? Alisin mo nga mga kamay mo sa tiyan ko! Milen, pwede ba? Itabi mo muna ang galit mo sa akin, oh. Pinagbabayaran ko na ang kahihiyang ginawa ko sa'yo. Pinagsisisihan ko na mga kasalanan ko sa'yo, Milen. Kaya sana mapatawad mo na ako. Bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Sige ka, kapag namatay ako, hindi mo na ako makakasama. Tumigil ka na nga sa mga paganyan-ganyan mo, Nato! Mas lalo lamang sumasakit ang tiyan ko sa iyo eh. Sige na. Tinatanggap na kita. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Hindi nga. Dahil pinag-alala mo kami lahat kagabi. Kaya siguro sumasakit ang tiyan ko ngayon eh. Dahil sa mga nangyayari sa iyo. Pasensya ka na, Milen, ha? Pasensya ka na talaga. Hindi ko alam na malaki pa lang nagawa kong kasalanan sa iyo. Dapat hindi sumasama ang loob mo dahil buntis ka. Pasensya na talaga, mahal ko. May kasalanan din naman ako sa iyo, Nato. Kung naging tapat lang sana ako sa iyo at hindi natakot magsabi sa iyo ng totoo, hindi siguro tayo nagkahiwalay. Kaya nga babawi ako sa iyo, mahal. Pagbigyan mo na ako ng isa pang pagkakataon, oh. Kalilimutan ko na talaga ang mga bisyo ko. Talaga? Hindi ka na magsasabong? Oo. Hindi na, pangako. Nabanggit niyo pala si Ethan, ang nagturo ng lugar kung saan muntik na kayo mapahamak. Hanggat maaari, iwasan mo siya, Nato. Siya ang una kong asawa. Siya ang lalaking tinakasan ko noon matapos kaming ipagkasundong magpakasal. Kaya pala, hindi naging maganda ang una naming pagkikita. Hindi ko siya iiwasan dahil may atrasyo sa akin, Milen. Mabuti na lang at nakita kami ni Lolo Sinto doon sa gubat. Kung hindi, malamang hindi na tayo nagkita ngayon. Milen, wala na akong pakialam sa nakaraan mo. Ang mahalaga, sa akin ka na ngayon, mahal ko. Pero, may sasabihin pa sana si Milen sa asawa nang pumasok naman si Lolo Sinto at Mang Ronnie. Nakita nilang hawak na ng matanda ang Texas nito na nakawala kagabi. Hindi niya maiwasan ang hindi mapatitig sa manok dahil kakaiba ang itsura nito. Para bang may malakas na enerhiya siyang nararamdaman dito na hindi pa niya nararanasan sa ibang mga manok na nahawakan niya. Ayun! Salamat naman at gising ka na, Nato. Kumusta na ang pakiramdam mo, iho? Lolo Sinto, ayos na po ako. At nagkaayos na rin po kami ni Milen. Aba, mabuti naman pala kung ganun. Nagkasundo na rin kami ng mga magulang mo, Milen, na kung sakaling magkakaayos kayo ni Nato, ay isasama ka na namin pabalik sa Batangas. At pumayag naman sila. siguro po, ay pagkatapos ko na lang po mga anak, Tay. Hindi maaari, Milen. Kung ayos na kayo ng asawa mo, dapat lamang na sumama ka na sa kanya. Huwag mo nang hintayin na dito ka pa, mga anak. Alam mong delikado ang sitwasyon mo dito. Hindi ka titigilan ni Ethan. Teka, ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Sinto? Kapag ang isang buntis ay manganganak, hindi siya tatantanan ng mga haginok. Para silang mga nauulol na aso sa amoy ng mga sanggol. Delikado para kay Milen ang manatili dito. Lalo pat nagsisimula na silang magbantay sa paligid ng bahay namin. Idagdag pa ang panggugulo ni Ethan kay Milen. Kailan po kami dapat tumalis, Lolo Sinto? Sa ngayon po, ay sumasakit na po ang tiyan ko. Baka dun pa po ako manganak sa bus kung pabiyahe po kami ni Nato. Bukas ng umaga, para hindi ka masyadong mahirapan. Marahil ay dala lamang yan ng matindi mong pag-aalala kagabi kay Nato. Iyak ka ba naman ng iyak eh?
E di siyempre, naapektuhan niya ng anak mo. Kung ganun, Milen, totoo ka palang nag-aalala sa akin? Bakit hindi ako mag-aalala? Eh kapag namatay ka, habang buhay kitang hindi na makikita. Oo na. Mag-iingat na ako para sa'yo, Milen. Salamat, ah. Binalingan ng tingin ni Nato ang hawak na manok ng matanda. Tila merong malakas na enerhiyang humihila sa kanya para hawakan yon. Lolo Sinto, kanina niyo pa po hawak yung manok niyo, ah. Mukhang maganda pong panabong yan, ah. Nato, akala ko ba nangako ka na? Huwag kang mag-alala, mahal. Gusto ko lang hawakan ang manok ni Lolo Sinto. Mukhang mahilig din si Lolo sa mga manok na panabong, eh. Meron din po bang sabungan dito, Lolo Sinto? Dati meron, pero ngayon ay wala na. Magmula nang maubos sa mga magsasabong sa lugar na ito. Kasabay ng pagkawala nila, ay dumarami naman ang mga aswang na haginok. Kahit ang isa sa mga ugali nila ay ang magpatayan at gawing pagkain ng bawat isa kapag walang nahahanap na pagkain. Kaya po pala, nakita po namin ni tatay na kinain ng aswang ang lalaking nahuli namin. Kinakain din pala nila ang kapwa aswang nila. Teka, paano nga po palang nawala ang mga magsasabong? Lahat sila ay naglaho na parang bula. Hindi namin alam kung paanong nangyari yun. Maging si Kapitan ay wala na rin nagawa nang misteryosong nawala ang lahat ng mga lalaki sa baryong ito. Iilan na lamang ang nanatili sa lugar na ito. Yun ay ang mga lalaking hindi kailanman sumubok o humawak ng manok. O eto, hawakan mo ang Texas ko. Hindi ko yan inilalaban sa ibang mga manok dahil hindi isang ordinaryong manok ang Texas na yan. Nakakunot ang noo ni Nato nang tanggapin niya ang manok na Texas. Naramdaman niya ang balahibo ng manok sa kanyang palad. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang saya, pero kagad niya yung nabitiwan nang biglang nakakita siya ng liwanag mula sa manok at nakita niya ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa mga aswang na haginok habang ang kanyang asawa ay umiiyak dahil nakuha ito ng mga aswang. Nagpalipat-lipat ang kanyang paningin sa muka ni Lolo Sinto at sa manok na nakalapag sa sahig. Oh, bakit mo naman binitiwan ang manok ko, Nato? Kasi po Nato, sabihin mo na. May nakita kong liwanag sa kamay mo. Magsalita ka, Nato. Sa pagtataka ng lahat, ang nabitiwang manok ay hindi umalis sa harapan ni Nato. Nakatingala ito sa kanya habang ang mga mata ay nakatitig sa kanyang muka. Hindi kagad nakapagsalita si Nato at nagtatakang napatitig sa mata ng matanda. Lolo Sinto, ano pong klaseng manok yan? Bakit bigla po ako nakakita ng liwanag at nakita ko ang sarili ko na nakikipaglaban sa mga halimaw na umatake sa amin sa gubat? Ngayon na nagiging malinaw sa akin kung bakit kayo nilapitan ni Ethan at kung bakit ka napunta sa baryong ito, Nato. Ang nakita mo ay tanda ng isang pangyayaring mangyayari pa lamang. Malamang, nahuli na para bumiyahe si Milen paaris sa lugar na ito dahil nanganganib ang kanyang buhay mamayang gabi at si Milen ay magsisilang na ng sanggol. Dahil ang manok na yan ay alaga ng isang engkantadong namatay habang ginagamot ko. Ano po, Lolo Sinto? Engkantado? Parang ang hirap naman po yatang paliwalaan ng mga sinasabi nyo. Kung nakita mo nga ang liwanag na sinasabi mo, malamang na ikaw ang tinutukoy ng engkantadong tinulungan ko. Ayon sa kanya, isang lalaking mandirigma ang pipiliin ng kanyang alaga na lalaban sa puwersa ng mga aswang na haginok. Sandali lang po, Lolo Sinto. Parang naguguluhan po ako sa sinasabi niyo eh. Ano po bang pinagsasasabi niyo sa anak ko? Imposible naman pong siya ang pinili ng alaga niyong manok. Sandali lang, at may ipapakita lang ako kay Nato. Mabilis na umalis sa kanilang harapan si Lolo Sinto at naiwan ng tatlo na hindi pa rin makapaniwala
sa kanilang mga narinig, habang ang kanilang mga dibdib ay malakas ang kaba dahil sa pag-aalala. Ilang sandali lang ay bumalik na ang matanda at may dala na itong maliit na baul. Kasing lapad lamang yun ng palad ng matanda, saka inilapag sa ibabaw ng lamesa na gawa sa kawayan. Binuksan yun ng matanda at kinuha nito ang isang bagay na nasa loob. Ito ang tahid ng aking Texas. Magagamit mo ito laban sa mga aswang nato. Kunin mo. Ano po, Lolo Sinto? Tahid? Ano naman po magagawa ng tahid na to laban sa mga haginok, Lolo? Isang pambihirang mutya ng tahid ng manok ang hawak mo nato. Nagtataglay yan ng walang kapantay na kapangyarihan na tatalo sa mga aswang. Hinaplos ni Nato ang tahid ng manok, pero nagulat siya nang biglang nagkaroon yun ng liwanag at bumalot yun sa kanyang kanang kamay. Lumitaw ang isang uri ng liabe na may talim na katulad sa tare ng manok. Naramdaman niya ang pagkakaroon ng liwanag sa kanyang mga mata. Mabilis niyang nahubad ang sandata na may pagtataka sa muka. Nawala rin ang liwanag sa kanyang mga mata at bumalik ito sa dating itsura na isang kulay itim na tahid. Teka. Paano nangyari yun, Lolo Sinto? Naging tari ang tahid ng manok. Ikaw lang nato at ang mga haginok ang may kakayahang makakita sa liwanag. Dahil ikaw talaga ang pinili ng engkantadong manok. Tigilan na po ninyo yan, Lolo Sinto. Hindi po ako makakapayag na lumaban siya sa mga aswang na yun. Mapapahamak lamang po ang asawa ko. Ngunit wala nang ibang paraan, Melen. Gusto mo bang mamatay na lang habang lumalaban sa mga aswang na yon? Kailangan niyong lumaban para sa buhay ng anak niyo. Lolo Sinto, handa po akong gamitin ng mutya kung para po yun sa kaligtasan ng aking asawa at anak. Wala na ngang nagawa ang kanyang asawa nang kunin niya ulit ang tahid ng manok at ikinulong yun sa kanyang palad. Sa kanya muling nakita ang malakas na liwanag sa kanyang kamay. Naluwa naman si Milin at bumakas ang takot sa mga mata nito. Hindi ko gustong gawin mo to, Nato. Delikadong kalaban ng mga haginok. Mapapahamak ka lang. Kaya nga kailangan niyong kumapit sa kapangyarihan ng mutya ng tahid ng manok. Dahil sa oras na sumapit ng gabi, malalagay ka na sa panganib, Milen. Dahil sa nalalapit na ang pagsapit ng gabi, naghanda ang lahat para siguraduhing ligtas si Milin. Naglagay ng mga patibong sa paligid ng bahay ang mga magulang ng kanyang asawa, habang si Nato naman ay naglagay ng mga pangontra sa mga aswang sa utos ni Lolo Sinto. Nagsimula na rin ang pananakit ng tiyan ni Milin. Hawak nito ang tahid ng manok sa kanyang palad habang naghihintay sa pagdating ng mga aswang. Si Lolo Sinto naman ay inasikaso ang nagli-labor na si Milin. Hindi nagtagal ay nagpakita sa kanila si Ethan na nakatayo sa labas ng bakuran. Kumulo ang kanyang dugo nang maalala niya ang ginawa nito sa kanila ng kanyang ama. Subalit nagtataka siya kung bakit naroroon ang lalaki. Himala! Nakaligtas pala kayo. Nandito ako para mangharana sana kay Milen. Milen! Lumabas ka dyan! Kausapin mo ako! Ang kapal ng mukha mo magpakita pa sa amin pagkatapos ng ginawa mo sa aming hayop ka. Alam mo may asawa na si Milen. Umalis ka na kung ayaw mo mamatay. Ngayon pa ba ako aalis? Ngayon pang alam ko na nang manganganak na siya. Tinamaan ng lintik tong hayop na to ha. Isa kang aswang. Bakit? Hindi pa ba halata? Nato, malakas ang kutob ko siya ang pinuno ng mga haginok. Tignan mo ang kanyang mga mata. Kahit nasaan yung tao siya, hindi nun maitatago ang kulay ng kanyang mga mata. Pero tay, bakit hindi po siya nararamdaman ng mutya ko? Dahil hindi pa siya nagpapalit ng anyo, anak. Hoy ikaw!
Mukhang gusto mo na mamatay ah. Kapag ipinagpilitan mo na kunin ang asawa ko, ako mismo makakalaban mo. Ako ang papatay sa'yo. Kaya umalis ka na. Ako ang dating asawa ni Milen. Kaya kung sino man ang dapat na umalis sa bahay na yan, ikaw yun. Wala kang karapatan sa kanya. Ang tatay ni Milen na si Mang Ruel ang sumagot sa sinabi ni Ethan, kaya nalaman ni Nato na biktima ang kanyang asawa ng panggagahasa at pananakit ng lalaking una nitong naging asawa. Kaya namatay ang anak ng mga ito. Minura ng ama ng kanyang asawa si Ethan na hindi man lang nagpakitang apektado sa mga sinabi ni Mang Ruel. Akala ko dati, ako na ang pinakamasamang lalaki sa mundo. Meron pa palang mas demonyong nilalang kumpara sa akin. Pagbabayaran mong ginawa sa asawa ko. Mapapatay kitang hayop ka! Babawiin ko sa'yo si Milen at papatayin ko ang anak nyo. Wala nang sanggol na iiyak sa baryong ito. Hindi ako makakapayag na may mabubuong pamilya sa lugar na ito. Wala nang mabubuong pamilya! Demonyong demonyo ka! Sa alingaw pa lang ng pagtawa mo. At wala ka talagang karapatang magkaroon ng pamilya. Dahil sa asal hayop ka. Habang buhay ka na mag-iisa kasama ng mga alagad mong demonyo, nakampo ng kadiliman. Kung gusto mo ng laban, pagbibigyan kita. Mamamatay na muna ako bago niyo makukuha ang asawa ko. Matapang ka, ha? Gagawin din kitang alagad, kagaya ng ginawa ko sa iba. Uubusin ko kayong lahat at si Milen lang ang ititira ko. Tama na, satsat. Ang daldal mo. Simulan na natin ang laban! Mahigpit na hinawakan ni Nato ang tahid sa kanyang kamay at sa isang iglap ay biglang nagliwanag yun. Lumitaw ang tali sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sumugod si Nato kay Ethan. Si Mang Ronnie at Mang Ruel naman ay nakabantay sa nakasaradong pintuan ng bahay habang pinapanood ang paglampas ni Nato sa bakuran. Bawat pag-atake ni Nato kay Ethan ay hindi siya nakakatama rito. Sa halip ay tinatamaan siya ng malakas na suntok nito sa kanyang muka. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa at mabilis din na bumangon habang hindi inaalis ang paningin sa nakatayong si Ethan. Kitang-kita niya na biglang nagbago ang anyo nito kasabay ng paglabas ng maraming mga nilalang sa likod ng mga puno ng kahoy. Biglang nanginig ang katawan ni Ethan. Unti-unting lumiliit ang mga kamay nito habang ang balat ay nagsisimulang gumaspang. Ang mahahabang daliri ay naging matutulis na kuko na parang talim ng espada. Ang braso ay dahan-dahang tumiklop at naging pakpak. Ang balingkinitang katawan ay unti-unting nagiging maliit at sa isang iglap, isang malaking itim na manok ang pumalit sa dating anyo nito bilang isang tao. Isang malakas na pagtilaok ang ginawa nito na tuluyang nagpalitaw sa mga alagad nito at pumwesto palibot sa bahay ng mga magulang ni Milen. Napansin din niya ang mga nakaluwa nitong mga mata. Ito rin ang haginok na umatake sa kanila at humabol sa kanilang dalawang mag-ama. Ipinagaspas pa nito ang pakpak at muling nagsalita. Si Milen lang ang kailangan ko. Pero dahil pakialamero kayo, kayo ang una kong papatayin. Napalingon si Nato sa kanyang ama. Tumakbo siya sa kinaroroonan ng mga ito para iligtas. Hinila niya ang mga ito papasok sa loob ng bahay. Kusang nagpahabol si Nato para sa mga patibong na nagkalat sa paligid. Tay! Kahit na anong mangyari dyan, huwag kayo lalabas ng bahay! Pero paano ka, anak? Ako na po ang bahala rito! Si Milen po ang bantay nyo! Hinintay niyang makapasok ang dalawa at hinarap ng mag-isa ang mga manok na nakapasok na sa kanilang bakuran. Habang naririnig niya ang malakas na boses ni Milen habang umiiri ito. Ramdam na ramdam niya ang paghihirap ng kanyang asawa, kaya ang galit ay ibinuhos niya sa mga kalaban na nakatayo sa kanyang harapan. Habang ang ibang alagad ni Ethan ay nakahandusay sa lupa,
dahil sa patibong na mga sibat na puno ng lason na kontra sa mga manok, katulad ng sibuyas. Kaya lalong nagalit si Ethan kay Nato. Akma na sana itong susugod sa kanya nang bigla itong natigilan sa nakitang liwanag mula sa palad ni Nato. Nanlalaki ang mga mata nitong napatingin sa kanya. Ano ang bagay na lumiliwanag sa kamay mo? Anak ng isang mutya. Kaya pala ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Alam mo pala ng mutya to eh. At alam mo ba, ito ang papatay sa'yo. Mula sa kamay ni Nato ay nakita niya ang kulay asul na liwanag mula sa tari. Ganon din ang mainit niyang pakiramdam sa kanyang palad. Biglang lumabas ang tari sa kanyang kamay at humaba ito na kasing haba ng sa espada. Napaatras ang iba pang mga haginok na wala ang masakit na sugat sa binti ni Nato. Siya na ang unang sumugod sa mga kalaban at hindi siya makapaniwalang bigla siyang bumilis kumilos. Sa paghagupit niya ng tari sa mga manok ay tumama yon sa leeg ng mga ito. Bumagsak ang mga haginok sa lupa. Nilapitan niya ang nakahigang manok habang walang tigil sa pagkikikisay na parabang nalalason. Nagpupumilit pa ang mga ito na makatayo para sana ay sumugod sa kanya. Pero naunahan na niya ang mga ito. Pinugutan niya ng ulo ang mga aswang ng sabay-sabay gamit ang tari na kasing talas ng labaha. Kumalat ang dugo sa lupa. Kasunod ang pagtakbo niya malapit sa bahay ng asawa. Halos maubusan siya ng lakas sa pagtadtad ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan ng ibang mga manok na aswang na magtatangkang pumasok sa loob ng bahay nila Milen. Sige! Lumapit kayo! Nang ito na rin ang maging katapusan nyo! Alam kong ang iba sa inyo ay napipilitan ng sumunod sa halimaw niyong pinuno. Pigilan nyo ang mga sarili nyo. Hindi kayo mga aswang. Isa kayong tao na ginawang manok ng lalaking pinagtatanggol nyo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ako ang pinuno ninyo. Sa akin lang kayo makikinig. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ethan, ang paningin ni Nato ay biglang luminaw at hindi na mga manok ang nakikita niya sa mga aswang na nakatayo sa kanyang harapan, kundi mga lalaking may mabubuting kalooban at biktima lamang ng halimaw na si Ethan. Umatras sa mga ito at lumayo sa kanya. Ang natira ay ang mga tapat na alagad ng halimaw na si Ethan. Hayop ka! Tayong dalawa ngayon ang maglaban! Ako ngayon ang harapin mo! Sa paglukso ng mataas ni Nato ay kasabay ang pagkilos ng kanyang kamay na may tari. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata sa ere at inatake si Ethan. Hanggang sa tamaan niya ito sa pakpak. Paulit-ulit niyang ginawa ang pag-atake sa kalaban. Ngunit naiiwasan ito ni Ethan. Tila alam nito ang epekto ng tari sa katawan ng mga aswang. Tumilaok ng malakas si Ethan habang nakatingala sa langit. Biglang nagsilabasan ang iba pang mga manok na nagtatago sa likod ng mga puno. Umikot naman sa ere si Nato habang isa-isa niyang inatake ang mga bagong dating na haginok. Pinagsasaksak niya ang mga leeg ng mga bagong dating na manok, habang ang ilang mga kalaban na umaatras sa laban ay nanatili na lamang na nakatayo sa labas ng bakuran. Yun ang mga taong may mabubuting kalooban at biktima lang ng sakim nitong pinuno. Hinarap ni Nato ang mga nilalang na sabay-sabay na sumugod sa kanya. Walang makalapit sa kanya dahil bawat tamaan ng kanyang mahabang sandata ay wakwak ang tiyan na bumabagsak sa lupa habang nagkikikisay na parang nalalason. Anak! Sa likod mo! Lumabas si Mang Ronnie para tulungan si Nato sa pakikipaglaban. Hinarap ni Nato ang malaking manok na lumipad papunta sa kanyang likuran. Dahil sa hindi maipaliwanag na liksi ng kanyang katawan, maagap niyang sinalo ang pagbagsak ng manok. Tinumbok niya ang dibdib nito ng kanyang tari. Bumaon ang talim nito sa dibdib ng kalaban at umagos ang dugo nito sa kanyang mga kamay. Nawala si Ethan. Hindi mahanap ng kanyang mga mata.
habang abala pa rin ang kanyang ama sa pagharap sa kalaban gamit ang karet na ginamit ni Lolo Sinto. Tila may malakas na puwersang nagtuturo sa kanya na itaas ang tari sa ere. Kaya yun na nga, itinaas ni Nato ang kanyang kanang kamay na may tari at lumikha yun ng isang malakas na liwanag. Umikot ang liwanag sa katawan ng mga natitirang haginok. Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga manok na aswang habang nagkikikisay ang mga katawan. Bumubula ang bibig at nilalabasan ng dugo sa tenga. Bumalik ang mga ito sa pagiging tao. Nakadilat pa ang mga mata at may bahid ng mga dugo sa hubad nilang mga katawan. Hindi halos matignan ni Nato ang mga nagkalat na katawan ng mga lalaki habang wala na itong mga buhay. Ang bihira! Paano mo nagawa ang bagay na yun, Nato? Si Lolo Sinto ang sumagot sa tanong ni Mang Roni. Lumabas ito ng bahay dahil nasilip nito sa bintana ang sabay-sabay na pagbagsak ng mga kalaban sa lupa. Dahil napagana niya na ang bisa ng mutya ng tari, sobrang saya ko at nagtagumpay ka, Nato. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ng mutya. Paano mo nga pala naisip na itaas ang tari sa ere? Lolo Sinto, naisip ko lang po na gawin at nagulat na lamang po ako na lumitaw po malakas na liwanag at binalot ang mga katawan ng haginok. Lahat po sila ay natumba na parang nalason. Teka, si Milin po, nanganak na po ba siya? Hindi pa. Nag-aalala siya sa'yo, kaya pinapuntahan ka niya sa akin. Lolo, hindi niyo po dapat iniwan si Milin. Diyos ko, si Ethan bigla siyang nawala kanina habang nakikipaglaban ako sa alagad niya. Hindi ko pa po siya napapatay. Mabilis na tumakbo si Nato papasok sa loob ng bahay at hindi nga siya nagkamali. Nakatayo na roon si Ethan sa harap ng gilid ng asawa habang hindi makagalaw ang mga magulang nito na nakabantay lang sa anak. Nakita niyang nakapasok na ang isang malaking itim na manok sa katring kinahihigaan ni Milen. Uminit ang mutya ng tari sa kamay ni Nato. Magkakasunod na paglunok ng laway ang ginawa niya habang maluwa-luwa ang mga matang nakatitig sa mapupulang mga mata ng manok. Umuusok ang ilong nito sa matinding galit. Ganon din ang pagkaskas ng paa nito sa sahig. Rinig na rinig niya ang pagkuskus ng matatalim nitong mga kuko sa sahig, pati ang pagtilaok nito na masakit sa kanilang pandinig. Hindi ako makakapayag na mabuo ang pamilya mo, Milin. Hindi mo iningatan ang anak natin. Pagkatapos, nagpakasal ka sa iba at nagpabuntis pa sa kanya. Aking ka lang. Walang ibang makikinabang sa'yo. Demonyo ka! Mamamatay na muna ako bago mo ako makuha. Pinagsisisihan ko na minahal kita, na nagtiwala ako sa'yo. Mas minahal mo ang mga babae mo, ang mga manok mo, kaysa sa anak mo. Kaya huwag kang umasta na parang hindi mo kayang mawala ako. At hindi ako sasama sa lalaking nagbenta ng kaluluwa sa demonyo para lang makuha ang mga gusto niya. Matagal ko lang alam na nagsasagawa ka ng ritual laban sa kapwa mo sa bungero para manalo ang manok mo. At bilang kapalit, ay inaalay mo ang mga buhay nila sa sinasamba mong demonyo. Tumigil ka! Sinong ipinagmamalaki mo? Ang lalaking ito? Naaamoy ko sa kanya ang pagiging sabongero niya. Kaya huwag kang umasta na parang ako na ang pinakamasamang nilalang na nakilala mo. Nagawa ko yon dahil alam kong iiwan mo na ako. Dahil masama ka! At yun ang totoo! Kung hindi ka mapupunta sa akin, papatayin na lang kita kasama ang anak mo! Ibinuka ni Ethan ang pakpak nito para atakihin ng tuka ang tiyan ni Milen. Pero naging maagap sa pagkilos si Nato. Mataas siyang tumalon sa ere upang harangan ang pintuan ng silid ng asawa. Nakapasok sa loob si Sinto. Isinara nito ang pinto habang naiwan na lamang sa labas ay ang kanyang ama at si Ethan na tumutulo na ang laway
sa tuka nito. "Layuan mo ang asawa ko, hayop ka! Bumalik ka na sa impyerno!" Isasama kita. Pareho lamang tayo ng kulay, kaya huwag kang magmalinis. Habang abala sa pakikipag-usap si Nato kay Ethan, ay nagkaroon naman ng pagkakataon si Mang Ronnie na isara ang pinto sa labas upang hindi na makatakas ang pinuno ng mga haginok. Lumundag pasugod si Ethan, papalapit sa kanya. Sa lakas ng pagkakaamba nito, bumagsak siya sa sahig. Naramdaman niya na bumaon ang matutulis nitong mga kuko sa kanyang dibdib at muntik na niyang mabitiwan ang mutyang nasa kamay niya. Tumulo ang laway ng haginok sa kanyang muka, habang ang mabahong amoy ng bibig nito ay nalanghap ni Nato. Itinaas niya ang kanyang kamao at isinuntok sa muka ng nakadagan sa kanya na aswang. Hindi nito iniinda ang bitaw ng kanyang kamao, kahit bumaon na ng gusto ang talim ng kanyang hawak na tari. Kaya ang paa naman niya ang isinipa niya sa tiyan ng haginok. Naramdaman niya ang masakit na pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang dibdib. Kaya inipon niya ang buo niyang lakas at binuhat ang aswang. Umangat ito at inihagis niya sa saig. Kasamang bumagsak sa saig si Nato dahil sa nararamdaman niyang panghihina ng kanyang katawan. Mabilis bumangon ng halimaw. Bago pa makatayo si Nato ay natuka na siya nito sa braso. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Dahilan para kumilos na si Mang Ronnie. Kinuha nito ulit ang karet, sabay taga sa ulo ng haginok na si Ethan. 2 beses itong pinalo ang ulo ni Ethan, kaya't bumagsak ito ng pasadsad sa saig. Dito na sinamantala ni Nato ang pagkakataon at sinaksak niya ito sa tiyan. Tabay saksak niya ng paulit-ulit sa leeg nito gamit ang tari. Pagkatapos nun, ubod diin niyang isinaksak ang tari sa ilalim ng pakpak nito sa bandang kilikili, dahil alam ng mga magsasabong na kapag doon tinamaan ng manok ay siguradong tepok na, dahil nandun umano ang puso nito. Bumulwak ang dugo nito mula sa sugat. Habang nagkikikisay ang katawan, ay bumula pa ang bibig nito at lumabas ang malapot nitong dugo sa ilong. Hindi pa siya nasiyan at tuluyan niya na itong pinugutan ng ulo. Nang makatayo siya sa saig, ay ubod lakas naman niyang sinipa ang pugot nitong ulo at lumusot yun sa nakabukas na bintana, kung saan ay dun din ito dumaan. Naramdaman ni Nato ang paghilom ng kanyang mga sugat, kasabay ng pag-iyak ng sanggol sa loob ng silid ng asawa. Ang akala niyang isa lang ay 2 pala. Kambal ang kanyang anak kay Milen. Sa sobrang tuwa ay halos sirain ni Nato ang nakasaradong pinto ng silid ng mga ito. Umiiyak na napalapit siya sa kanyang mag-iina. Pawisan si Belen at umiiyak na nakatingin sa 2 malulusog na bagong silang na sanggol. Parehong lalaki na nagpapaligsahan pa sa pag-unga. Ngayon, natapos na ang paghahari ng mga aswang. Magagawa na nating maiuwi si Milen. Hindi na muna, tay. Wala na ang banta ng panganib sa kanila. Dito na po kami titira ng asawa ko. Walang sabungan at tahimik ang paligid. Tignan mo, mahal, ang mga mukha ng anak natin. Ang popogi nila. Kamukhang kamukha mo silang 2. Diyos ko. Tatay na ako, mahal. Salamat. Maraming salamat. At hindi mo ako sinukuan, mahal. Hindi mo rin naman ako sinukuan eh. Ay hala. Tabi nga muna Nato, tabi muna. Baka mamaya langgamin pa yung mga apo ko. Saka na kayo maglambingan kapag 2 na lamang kayo ni Milen at marami ang naiinggit. Sabay tingin ito sa nakatayong si Mang Ronnie. Sabay-sabay silang nagtawanan na parabang walang nangyari. Bigla na lamang silang nakarinig ng mga taong nagpapasalamat sa labas ng kanilang bahay. Bumalik na sa dating anyo ang mga haginok na hindi lumaban sa kanya. Sobra ang mga itong nagpapasalamat sa ginawang pagliligtas ni Nato sa mga ito. Muling lumabas si Nato sa bahay
at pinagmasdan ang mga nagkalat na katawan ng mga haginok habang unti-unting nasusunog ang katawan. Nawala ang bakas ng mga aswang sa lupa. Nang gabing yun ay natapos ang paghahari ng mga haginok. Magkakasama nilang sinalubong ang pagsikat ng araw. Muling nakabalik sa kanilang mga pamilya ang mga lalaking nabihag ni Ethan. Dala ang isang aral na natutunan. Hindi dapat ipinagpapalit ang pamilya sa bisyong sugal o sa kahit na ano pa. Pahalagahan ang mga mahal sa buhay dahil sa huli, sila rin ang dadamay sa iyo sa oras na kailangan mo ng pagmamahal at pag-aaruga ng isang pamilya. So yun na po mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pero bago po yun, pasensya na po pala sa mga hindi po masa-shoutout ngayon. Pero pipilitin ko po na sa susunod na kwento ay maibibigay ko na po ang inyong request. Ano pa pong hinihintay natin? Ito na po. Shoutout po at maraming salamat sa inyong suporta. Sunny Daniva from Antipolo City. Shoutout po Maris Sanchez, Romeo Tapping, Marjun Tapping at kay Reynald Supe. Shoutout po Mansitwarion from Dubai. Shoutout po Imrilin Sais from California. Shoutout daw to my sister-in-law, Melanie, na laging nakikinig. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po Chonabay Nosa 6362 from Malaysia. Shoutout po Josephine Escanilla from Switzerland. Maraming salamat po sa mga OFW dyan sa Switzerland at Malaysia. Shoutout po Sheena Marmol from Santa Rosa, Laguna. Shoutout po sa inyo dyan sa mga taga Santa Rosa. Shoutout po Jerome Avila. Shoutout po Akira Joem from Taguig. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po Victoriano Santos na nagka-carwash habang nakikinig from Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Florida. At syempre, shoutout po Martin Niepe. Shoutout daw kay Martin Lumbo at paring Chris Morada at sa lahat ng katrabaho ko sa gotohan ni Bem at Alex from San Mateo, Rizal. Maraming salamat po sa inyo dyan sa San Mateo. At syempre, shoutout po Precious Irishalgo. Shoutout po Tistis from Hong Kong. Shoutout po Lorena Cosin from Kuwait to Guimaras. Hello po sa inyo dyan sa Kuwait at sa Guimaras. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta at pakikinig. Shoutout po Doroteo Austria. Maraming salamat po. Shoutout po Ronald Basingil, ang angkol ng Sagbayan Bohol at RG's Bake Shop. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.